yung pong kanyang pribadong kumpanya. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, halos isang linggo pa lamang matapos na manumpa bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office o PCO, agad na naharap sa kontrobersya si PCO Secretary J. Ruiz, kaugnay nga ng binabanggit ng isang report na kontrata na nagkakahalaga ng mahigit 206 million pesos ng kanyang media company sa isang ahensya ng pamahalaan. Pero agad naman siyang ipinagtanggol ni PCO Undersecretary Claire Castro. Ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. Yan ang tugon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa ulat na nakakuha ng mahigit 206 million pesos na halaga ng kontrata ang media company na Digital 8 Incorporated, kung saan isa sa co-founder si Secretary J. Ruiz. Sa nasabing report ay co-founder umano ni Ruiz si dating PTV General Manager Ana Puod, na sinasabing may planong bumalik ngayong si Ruiz na ang pinuno ng PCO, habang tumatayong presidente ng kumpanya ang dating tagapagsalita ng National Capital Region Police Office na si Romel Miranda. Sinabi ni Castro na inaayos na ni Ruiz ang mga papeles para mag-divest at alam naman anya nito ang batas ukol dito. Yes, kung meron pong conflict of interest na ngayon na siya ay na-appoint as secretary ng PCO, talagang dapat matanggal po yung conflict of interest, kaya kailangan niya pong mag-divest. Kung naman po ang mga naging negosyo niya ay hindi pa po siya na-appoint secretary ng PCO, so wala naman po tayo nakikitang mali doon, kailangan din naman po niya kumita. So ngayon po na kami po ay na-appoint, kailangan po talaga mag-divest kung ang interest po ay may conflict. So kailangan po talaga mag-divest. Inani naman ni Castro na wala siyang alam sa status ng nasabing kontrata sa pagitan ng media company ni Ruiz at ng gobyerno. Wala po akong particular na alam. Bago naman ang briefing ay na-ambush interview ng ilang media si Ruiz na dumalo sa flag raising ceremony sa new executive building. Idiniin nito na pinag-aaralan nila ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media upang mas mapaigting ang paglaban sa fake news, lalo na sa mabibigat na issue. Paliwanag ni Ruiz na walang nagre-regulate sa mga lumalabas sa SOCMED gaya sa radyo at telebisyon. Dagdag pa niya na sa ngayon ang isang kasinungalingang sinabi ng 1,000 beses ay lumulunod sa katotohanan. Suportado naman ito ni Castro, subalit kailangan anya makipagtulungan sa Kongreso dahil ang mga mambabatas ang gagawa ng batas ukol dito. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkakaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin ipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kung mga opinyon na lehitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan, at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po sa itong mga ito? Wala pa po in particular, pero inaaral po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay ating pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. Alex, inilabas na bagong statement ng Presidential Communications Office o PCO. Sinasabi dito na si Secretary Ruiz ay hindi incorporator o director ng Digital 8 at never na nagmamayari ng shares sa kumpanya, kundi siya lamang ay itinalagang authorized representative ng Digital 8 para doon sa joint venture agreement na due to his position bilang head of sales and marketing. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos.